Ayan, what's up mga kapitbahay? Welcome back na naman dito sa channel natin. Eto mga kapitbahay, meron tayong tropang IT no, na nagtatanong, hindi ko alam kung IT2 siya or simpleng business-minded lang na tao. Kasi mga kapitbahay, eto base siya sa probinsya. No? Ang tinatanong po niya sa akin, pwede nga ba daw gamitin si pfSense Firewall as a PPPoE server. Okay? So, dyan po sa mga tropa nating IT na expert na, alam nyo na kung ano ibig sabihin ng PPPoE. Okay, so PPPoE server, ito po yung server na nagmamanage ng mga user kapag nagtayo ka ng isang business na ISP provider. Okay, so ang tinatanong po niya is pwede nga ba daw yun gamitin sa business na yun? At saka hanggang ilan nga ba ang limit ng PPPoE client na pwedeng mag-connect dito sa pfSense firewall natin. Okay, so let's go. Pag-uusapan natin mga kapitbahay, kaya stay tuned. Ayan na nga mga kapitbahay. No? So ang katanungan po niya is pwede nga ba daw gamitin as a PPPoE server ang pfSense? Okay, ang kasagutan po dyan mga kapitbahay is pwede po. Marami or mas marami ang pwedeng paggamitan ng pfSense firewall, which is napakaganda po talaga ng pfSense firewall. So, hindi to sponsored ng pfSense yung mga binablog ko. Sinishare ko lang talaga to sa inyo para magkaroon kayo ng idea. Si pfSense po kasi is open source FreeBSD na firewall, which is mayroon din naman siyang license na Netgate box mismo kung bibilhin mo talaga siya. Ayan. Pero mayroon siyang open source, which is yung 8.0 or 8.01, yan yung bagong version ngayon. Ayan. So, nagtatanong po siya sa akin kung pwede nga ba gamitin si pfSense as a PPPoE server. Mas maganda po. Mas lalong friendly user at saka mas marami kang pwedeng gawin. Napakadami pong features ni pfSense kasi si pfSense hindi lang siya pang practice, pwede mo siyang gamitin pang business talaga, which is yung parang sumasabay siya sa mga UTM firewalls or sa NG firewalls. Alright, ito po yung katanungan niya. Pwede po nyo gamitin yun. At saka, ang pangalawa po niyang tanong is hanggang ilang PPPoE client ang pwede mag-connect dito sa pfSense natin. Kasi, ang gamit daw kasi dun sa ibang lugar nila is yung hex. Alam naman natin yung mga Microtech hex, which na medyo mababa lang talaga ang specs nun. Yung mga hex na per model po kasi yun nagdedepende sa model, di ba? Yung mga hex, yan yung mga ginagamit talaga natin ng mga tropa nating ISP provider sa mga probinsya, yung mga Microtech. Ayan, yung RB series, yun yung medyo mataas na specs. May limit po yun kasi kunwari yung hex na parang pinakamababa na hex version is nasa 60 users lang ata o 30 na PPPoE client ang pwede niyang i-handle. Ayan. Actually, mga kapitbahay, kapag dating kasi sa mga PPPoE users sa pag-create, wala po talagang limit yun. Walang limit kahit ilang users ang pwede mong gawin basta kaya ng device mo, which is kaya i-handle ng processor ng Microtech hex mo or yung pfSense mo. Nagdedepende po yun sa device. Unlimited po yung pag-create ng users. Katulad dito sa pfSense natin, kung inyo mapapansin, ipapakita ko sa inyo Katulad dito sa pfSense natin mga kapitbahay, ayan. Kung inyo mapapansin, dito sa pfSense natin, kung gaano kataas, like for example, tinan mo yung pfSense ko dito sa bahay, ang aking processor is Intel Core i3 CPU, 3.7 GHz. So, napakabilis po niyan, di ba? 2 cores, tapos 4 thread. So, napakadami po pwedeng i-create na PPPoE users dito. Kung nyo mapapansin, dito sa PPPoE server ko, sa test machine natin, ayan, kung nyo mapapansin, mayroon na akong client na 5. Ayan. Kung nyo mapapansin mga kapitbahay, kapag pumunta ka rito, ayan, napakadami po niya, napakadami. 255 ang pwedeng mag-connect simultaneously na server. So, napakadami po. As in, 1,000 siguro pwede ka mag-create dito as long as na kaya ng processor mo. Kasi, doon po sa mga user ng Microtech hex, mababa lang kasi talaga ang for example kung inyo mapapansin, ito yung specs ng Microtech na mga product nila. Ayan. So anong nga ba to? RB to So hindi to hex lang dapat, hex Microtech hex 401, tama ba? Ay, RB na pala. Ito pala, hex. Yan, ito pala yung mga hex. Ito yung usually na binibili nila sa Shopee. Yan, kung nyo mapapansin, yan yung specs niya. Kung nyo mapapansin. Or architecture ARM niya is, tingnan mo, CPU 2 count. So, tingnan mo naman yung CPU frequency niya. 950 MHz lang. So, ilang users lang po ang pwede natin magamit dyan. Ilang
PPOE. So siguro mga 30, mga ganun, or mas mababa or mataas ng konti. Tapos tingnan mo naman yung memory niya, 512 MB lang. Okay? So hindi kagaya kapag naka pfSense firewall ka, tapos naka-install sa isang i3 or i5 na isang server, kung nyo mapapansin, di ba? 3.7 gigahertz. Tapos yung memory ko is 5 gig. Ayan, 5 gig. So, napakadaming PPPoE client user ang pwede mong i-create dyan. Gaya nga ng sinasabi ko is, mamamanage mo siya ng maayos kasi napaka-smooth ng takbo ng pfSense firewall box mo. Okay? Tapos, kung yung mapapansin mga kapitbahay, doon kasi sa mga Microtech natin is almost the same lang din naman ang features nila pagdating sa pfSense. Ang nagkaiba lang is masyadong complicated yung Microtech. Kung hindi ka masyadong familiar talaga sa Microtech, mahihirapan ka. Unlike na kapag may pfSense ka is napaka-friendly user po nito. Kung magaling ka or naka-experience ka na sa firewall, or for example, tuturuan ka lang ng saglit, napakabilis mo lang matututunan to. Yan yung advantage ng pfSense. Kaya recommended ko po to doon sa mga tropa nating IT na gusto mag-business ng ISP na hindi masyadong familiar sa Microtech. Ito po ang pinaka-the best is para sa akin is pfSense. Napaka-friendly user po nito. Yan, kung yung mapapansin. Lahat nandyan na. Maintindihan mo agad eh. Kung yung mapapansin, doon sa Hex, mag-create ka lang ng rules para ma-block mo yung access ng users or ng mga PPPoE client mo sa pinaka-pfSense mo. I-block mo yung para hindi nila ma-access yung modem router ng ISP mo. Tapos magki-create ka ng rule para hindi rin ma-detect ni ISP provider na ginagamit mo yung kanilang internet sa business kung gusto mo ng ganun, or kung kolorum ka. Pero kung license naman or may permit ka talaga na pwede ka magbinta ng business, walang problema nun. Okay? So kung yung mapapansin, pag pumunta ka dito sa rules, yan, PPPoE server. Yan, kung yung mapapansin, may mga rules ako. So, eto, bawal nila ma-access yung pinaka-IP ng pfSense ko. Bawal din nila ma-SSH. Bawal din nila ma-access yung IP ng aking modem router. So, ayan. Eto, yung mga rules ng mga client ko na kung ilang MB lang. 10 MB, 15 MB, 20 MB, 30 MB, 5 MB. Ayan. Kung hindi nyo alam kung paano mag-setup niyan, meron po akong video niyan dito sa channel ko. I-search lang po nyo how to configure PPPoE server or how to limit per user in PPPoE. Yun, sa pfSense. Marami po ako dyan. Matututo po kayo. Kaya, wag po kayo mag-hesitate, mag-search dito sa channel ko. Kung gusto nyo matuto, gamitin tong pfSense pagdating sa PPPoE server. Kung IT ka, may konting knowledge ka, madali lang ito matutunan mga kapitbahay. Kaya dyan po sa tropa nating IT na nagtatanong kung ano nga ba ang pinaka-the best para sa akin na gamitin as a PPPoE server, dito ako sa pfSense. Kasi eto free. Bili ka lang ng PC. Doon kasi sa Microtech is pag bumili ka ng Hex, pwede naman. Pero complicated, tsaka hindi ganun ka dami yung kanyang pwedeng ma-accommodate na PPPoE users. Ayan. Kung kung gusto nyo magtayo or gusto magtayo ng isa nating tropang IT ng ISP business, pwede ka muna mag-kolorum gamit to. Pero kung gusto mo kumuha talaga ng license para pwede ka mag-deploy, madali lang po yun. Tapos gagamit ka lang ng OLT, or kung wala ka pang budget sa OLT, mag-MediaCon ka muna. So, yun po yung mga kapitbahay. So, eto, sample lang, ginagamit ko dito sa mga kapitbahay ko. Eto, sample lang to, kaya tingnan nyo, walang reading. Kasi ang pinaka-pfSense ko talaga is, ayan, kung yung mapapansin, ang isa ka pfSense ko talaga na nagra-run is, may reading po dapat yan. So, hindi ko pwedeng galawin, baka magalaw ko. So, eto, yan, test pfSense lang natin to. Pero, same na same po yung kanyang configuration yan. Ayan, alright. So, kung yung mapapansin, ang aking pfSense is, ayan, naka-install sa isang i3 na desktop. Alright, ano pa nga ba yung katanungan niya? Yun lang naman ang katanungan niya. Pwede po, yan po yung kasagutan. Napakaganda po ng pfSense gamitin as a PPPoE server. Stable, nagdedepende po yun sa machine mo. Kung stable yung machine mo, stable din yung pfSense mo. Ayan, wala pong limit ang PPPoE creation pagdating sa Hex,
pagdating sa pfSense. Sa Hex po kasi, nililimitahan lang nila para hindi madurog ang kanyang processor. Kasi pag naubos yun, magkakaproblema yung user mo. Pero kung gusto mo, marami kang pera, bibili ka ng mga high-end na Microtech, which is yung RB. Yan, yung mga RB. Marami po kasi, iba-iba po kasing klase yan. Yung mga ganitong klaseng Microtech, ayan, matataas na po kasi yung specs na ito. Pero, tingnan mo naman kung gaano kamahal, di ba? Samantala, makakabili ka ng PC na i3 na 3.7 GHz, 2-core, 4 threads, tapos 4 GB memory ng 3,000 lang. So, 13,000 versus sa 3,000. Ito-download mo na yung pfSense. Bibili ka lang ng panibagong LAN card na which is nasa 1,000, 1,2 lang ata yun. So, gagastos ka lang ng 5,000 kaysa naman dito, 13,000. Pero kung marami kang pera, go for the Microtech. Pero, may challenge din po yan kasi medyo complicated si Microtech. Kailangan mo talaga aralin kung hindi ka pa familiar sa Microtech. Pero sa pfSense, napaka-friendly user, napakabilis mag-configure, madaling matutunan kung familiar ka na. Alright? So, yan lang po yung topic natin for today. Sana nagkaroon ka ng idea dun sa tropa nating ID. Sana nagkaroon ka ng pananaw, di ba? Pananaw kung ano ang mas maganda gamitin. Alright? Kung mayroon kang katanungan, comment down below, o kung gusto mo patulong, PM mo lang ako sa Facebook. Tutulungan kita mag-configure ng pfSense PPPoE server mo. Alright? So, maraming salamat. God bless and peace.